Amen. At ito po yung ating mensahe. Defeating the last giant. Amen. Meron pa bang giant mga kapatid sa inyong Sa inyong meron pa bang giant dyan sa iyong harapan? Amen. Hallelujah. At kailangan po natin ito bago matapos ng taon mga kapatid, kasi may panibagong giant na naman na dadating sa susunod na taon. Kaya yung mga higante sa taong ito, dapat ma-defeat na po natin yan, ma-overcome na, matalo na po natin yan para sa susunod na level naman. May isang sinabi po doon yung preacher po natin, si Pastor Mario, in every level there is a devil. In every level, there is a devil. Pagkarinig ko mga kapatid, tama nga. Amen. Taon-taon naman, meron tayong kinakalaban. Amen. Sa bawat hakbang natin sa pananampalataya, yung mga malalaking hakbang na ginagawa po natin, yung mga major na hakbang na ginagawa natin sa pananampalataya, meron talagang kaaway. Meron talagang pumipigil. Katulad sa Book of Daniel, mga kapatid, yung dala niya ni Daniel yung mensahe, merong isang anghel ng kaaway na pumipigil po. Prince of the Air, ang tawag, mga kapatid. Sa ating buhay, meron din pong ganyan. May mga giant. At sa 2024, tapusin natin yung giant na yan. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Yung iba, nagapit ng giant. Parang medyo maunti tayo ngayon. Nagapit ng giant. Tayo mga kapatid ay mga giant slayer. Amen. Hallelujah. At dito po natin kukunin yan. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 11. Sabi po dito, sapagkat tanging si Og na hari ng Basan ang natira sa nalabi sa mga Rephaim. Ang kanyang higaan ay higaang bakal. Hindi ba't ito'y nasa Raba sa mga anak ni Amon? 9 na siko ang haba at 4 na siko ang luwang nito. Sa English mga kapatid, sa Amplified, ang sabi dyan, 12 feet. Yung giant na ito, si King Og. Yung giant na ito mga kapatid ay 12 feet. 12 footer. Matindi ito mga kapatid. Mas mataas pa yung ulo niya sa ring ng basketball. Kasi sa reference mga kapatid, ang ring ng basketball ay 10 feet standard. 10 feet, sobra pa siya. Nakasilip pa siya mga kapatid sa butas ng ring. Ang sabi diyan, 12 feet long and yung kanyang higaan, 12 feet long and 6 cubit wide. Mga kapatid, 6 feet. Grabing katao yun mga kapatid. At kagabi, nagtingin-tingin ako. Ito lang pala ako. Ako po ay 5'5". 5'5 and a half di 5'5 na lang. Natawad pa 5'5". Hanggang dyan lang ako mga kapatid. Diba? Hindi ko kaya hindi ko kaya kahit suntukan mga kapatid, mano-mano. Isang daliri lang gamit niya. Pitik-pitikin ako, yari ako dyan. Kita nyo? 12 feet. Jubel, ano kayang na? Ay, hindi naman siguro. Grabe yung difference mga kapatid, di ba? Kaya siguro, noong pumunta yung mga Israelita, yung 12 spies, mga kapatid, may isa panahon mga kapatid noon, may higanti po talaga. Kaya sabi ng mga 12 spies, para lang tayo dong mga balang, tipaklong. Kasi ang lalaki, tinan mo, 5'5 yan mga kapatid, kasi taas ko. Grabe na yung taong yan. Amen. At sobrang laki, di ba? Sino nalalakihan dyan? Maganda yun, nasa NBA na yun ngayon, kung nabubuhay yun ngayon. Mga kapatid, nalaro na yun ng basketball. Luging-lugi. Amen. So, yan po mga kapatid, yung i-defeat. Amen. O, dun sa atin, sa pananampalataya, may mga ganyang kalalaki na kailangan natin i-overcome. Amen? May mga ganyang kalalaki, nakakatakot po talaga yung mga ganyang bagay sa pananampalataya at sa buhay po natin
natitingnan pa lang natin, nanlulumo na tayo. Sinong merong nadipit na ganyan mga kapatid? Itong buong taon na ito. Amen. Ito po yung huling Sunday. Ito yung huling linggo ng taong ito. Ngunit kailangan po natin mga kapatid ma-declare sa ating sarili na tunay po tayong nagtagumpay kapag nadipit natin yung last giant ng buhay po natin. Amen. Naalala pa ba natin mga kapatid kung paano tayo nagsimula nitong 2024? January. Paano natin pinasimulan ang ating pananampalataya? Paano natin pinasimulan ang ating buhay? Limot nyo na? Baka January 5 na kayo nag-pray po, pastor, ay nag-pray January 10 na. Birthday ko na yun Amen. Anong bagay mga kapatid sa pananampalataya? Hindi na natin matandaan, no? Hindi na natin matandaan kung paano natin sinimulan yung ating pananampalataya. Kung paano natin sinimulan mga kapatid ang panimula ng 2024. Pero kung nakalimutan na natin yung simula, ito yung sasabihin ko po sa inyo, tandaan natin kung paano natin wawakasan. Amen. Yun ang mas madaling tandaan. Amen. Yung kung paano natin winakasan ang 2024. Amen. Kung magbabalik tanaw po tayo, ilang beses mga kapatid, bilangin po natin o hindi man mabilang sa ating mga daliri, ilang beses po tayong bumagsak. Yes. Hindi man halata. January pa lang, ilang bagsak na ang nangyari sa atin. Amen. February pa lang, ilang beses na tayong bumagsak sa pananampalataya. Nagkulang tayo sa pananampalataya. Nagkasala po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ilang beses kaya? Hindi mabilang na. Bilang halata. Kahit manghiram ka pa ng daliri ng iyong katabi, kulang pa rin. Amen? Hallelujah. Nung iniisip ko ito kagabi mga kapatid, Lord, ang dami pala. Ang dami pala. Ang daming bagsak. Ang daming mga pagtiso, daming pagdapa na nangyari. Ang daming pagkukulang na nangyari. Ang daming pagkakasala na nangyari mga kapatid. Kung magbalik tanaw tayo mga kapatid, bilangin man natin, alalahanin natin, ilang beses tayo bumagsak. Talagang mayroong mga pagkakataon na yung pagbagsak natin, parang hindi na tayo makabangon. Amen? Ilang beses din po tayo nasaktan. Yung nasaktan tayo mga kapatid, parang gusto na nating tumalikod sa ating Panginoon. Amen? Nakaranas po tayo na ngayong taon. 2024 lang pinag-uusapan natin, ha? In 2024, nasaktan po tayo. Sobra, emotionally, spiritually, physically, nasaktan po tayo na parang ayaw na nating maglingkod, na hindi na natin maramdaman kung nandyan ba talaga ang ating Panginoon. Di ba may mga ganyang sitwasyon, hindi mo man sabihin sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, pero sa sarili mo, alam mo eh. Amen. May mga hurt, may mga sakit mga kapatid, may mga sugat, hallelujah, na talagang parang ayaw mo na gusto mo nang mag-back out sa pananampalataya. Hallelujah, may mga pagkakataon, binibilang mo, ilang beses na ba ako nawala ng pag-asa? Humihina. Ilang beses tayo naging hopeless? Humihina ang internet ng panahon. Nabilang nyo kaya, ang beses naging hopeless? Parang, parang nawawala na. Amen? Ilang beses tayo nagkamali, ilang beses tayo nagkasala. Hallelujah. Kung bibilangin po natin yan, abutin din tayo ng siyam-siyam. Dami. Amen. Manlulumo tayo mga kapatid, Lord. Ang dami ko na pang lang nagawa sa iyo. Lord, grabe na pala yung pighati na ibinigay ko sa iyo. Lord, grabe na pala yung tindi na kung sa tao lang, talagang galit na sana sa atin ang ating Panginoon. Pasawal kang bata. Buti na lang talaga hindi tao yung pinaglilingkuran natin. Amen. Buti na lang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Yung Diyos na mahabagin. Salamat mga kapatid dahil yung pinaglingkuran natin ay hindi Diyos ng Old Testament. Isang pagkakasala, patay tayo. Salamat mga kapatid, nandito na tayo sa New Testament. Amen. Na yung sukdulang biyaya, yung pag-ibig po ng ating Panginoon, yan po yung namamayani. Salamat na lang talaga.
Amen. Hindi tayo sa Old Testament na buhay. Nabuhay po tayo dito sa New Testament. Nabuhay tayo mga kapatid sa panibagong pakikipagtipan ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-ibig. Doon sa Old Testament, di ba? Siya po ay Diyos, hari siya. Pero dito mga kapatid, ama na natin. Amen. Kaya yung pag-intindi sa atin ng ating Panginoon, amen, di ba nakakahiya na eh. Kung tutuusin, nakakahiya sa harapan po ng ating Panginoon. Ang dami nating murmurings. Ang dami po natin mga kapatid na ginawa sa ating Panginoon. Lord, ayaw ko na, bakit ganito? Ang dami nating mga ginawa na mga bagay mga kapatid na minsan kasi sinasadya natin. Sino naniniwala dyan mga kapatid? Minsan sinasadya nating saktan ng ating Panginoon. Alam naman natin na masasaktan. Pero inaalaw natin yung sarili natin. Minsan kasi nakikiri over tayo ng ating emotion. Yung mahihina ang emosyon dyan. Amen. Talagang ipag-pray niyo po yan mga kapatid sa ating Panginoon. Pero sa lahat ng yan, amen, pasalamat tayo sa ating Panginoon, nandito ka pa rin. Amen. Nandito pa rin tayo mga kapatid. Hindi pa rin tayo pinaalis sa kaharian ng ating Panginoon. Nakakatanggap pa rin tayo ng biyaya ng ating Diyos. Magpasalamat tayo mga kapatid na kahit ilang beses na natin gustong itakwil ang ating Panginoon, hindi tayo tinakwil ng ating Diyos. Ilang beses na tayong tinataboy natin ang ating Panginoon, pero hindi tayo tinataboy ng ating Diyos. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sa loob pa lang po yan ng 2024. Hallelujah. Sa loob pa lang yan ng ilang buwan. Nandiyan na makikita natin, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. At mo yung mga sumunod, yung mga dati unang taon mga kapatid, nung naglingkod ka sa ating Panginoon, ilang years ka na? Minsan nakakasawa na rin mga kapatid. Kung tutuusin, paulit-ulit yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Nagkakasala tayo, hingi tayo sorry, mamaya magkakasala na naman. Pero ang Diyos mga kapatid, hallelujah, hindi mo talaga masukat, hallelujah, ang pag-ibig po ng ating Panginoon. Hindi mo talaga masukat ang biyaya po ng ating Panginoon na bakit kahit paulit-ulit po tayo, ay paulit-ulit pa rin tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Paulit-ulit pa rin tayong binibigyan ng mga chances, hallelujah, ng ating Panginoon. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Hallelujah. Kahit gaano karami mga kapatid, kahit gaano karaming beses binagsak ka ng kaaway, hallelujah, narito pa rin tayo at nakabangon. Dalawa lang naman ang pwede magpabagsak sa atin eh. Yung sarili natin at ang kaaway. Minsan sinisisi natin, sinasabi ko po sa inyo, minsan sinisisi natin ang kaaway, tayo naman ang may gawa. Napapakamot na lang sa hindi makati yung kaaway. Ako na naman. Hindi naman ako may gawanan eh. Ikaw naman ang may kagustuhanan eh. Amen, yung desisyon, sabi ng ating Sunday school teacher kanina mga kapatid, yung decision making natin, dyan tayo bumabagsak minsan. Dyan po tayo nagkakamali minsan. Kaya may mga pagkakataon tayo nasaktan dahil sa ating maling desisyon. Kaya nawalan tayo ng pag-asa dahil sa ating maling desisyon. Kaya tayo mga kapatid nanlumo. Kaya tayo mga kapatid nagkaroon ng doubt sa ating puso dahil sa ating mga maling desisyon. Pero salamat talaga sa ating Diyos mga kapatid. Bagamat tayo ay nagkamali, itinama tayo ng ating Panginoon. Bagamat tayo mga kapatid, hallelujah, ay nagkaroon ng pagdududa, sinigurado tayo ng ating Panginoon. Ganyan kabuti, hallelujah, yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya sa kaaway, pag tayo ay babagsak mga kapatid, amen, mamag pa rin tayo. Kahit anong mangyari, kahit anong bagsak ang natamo mo mga kapatid. Di ba may sino nakakita dito ng iba't ibang klase ng pagdapa? Ako. Si Sister Nita, lagi na ho ba kayo nadadapa ngayon? Natatalisod kasi malabo na yung paningin. Minsan dyan, yung muna yung katawan,
Isa, minsan unang muka talaga. Minsan nadudulas, minsan napatambling, depende sa lugar mga kapatid. Iba't ibang klase. Ang kaaway tuwan-tuwa sa atin kapag tayo ay bumabagsak. Una ulo. Bagsak. Tuwan-tuwa sa atin ang kaaway mga kapatid tuwing bumabagsak po tayo. Tuwing tayo ay may mga failures na nangyayari po sa buhay po natin. Sa tuwing may mga pagkakataon mga kapatid na sinisisi natin ang ating Panginoon. Sa tuwing may mga pagkakataon sa 2024 na ito na minsan mga kapatid nangangako ka na sa iyong sarili na ayaw mo na maglingkod sa ating Panginoon. Tuwan-tuwa ang kaaway. Di alam mga kapatid, may mga kagrupo yan, ano? O, sige. Iyak pa! Mga ganyan mga kapatid. Nag-cheer sila habang bumabagsak ka. Amen. Pero sa isang tunay na mananampalataya, ang sabi ni Mika mga kapatid, ngunit saganang akin. Sabihin niyo sa inyong sarili, ngunit saganang akin. Ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Papakinggan ako ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sa may mga sitwasyon na nahihirapan tayo, na aalis na tayo sa pananampalataya, na parang mag-give up na tayo kahit ilang taon na tayo sa pananampalataya. Hallelujah. Ito po sabi ni Mika mga kapatid, na tayo ay titingin sa ating Panginoon. Yun lang pala yung susi, yung tumingin tayo sa ating Panginoon, na kahit ano yung mga sitwasyon na mahihirap mga kapatid, ang Diyos pa rin po pala talaga ang kailangan po natin. Kahit kasi anong lakas na meron po tayo, kahit anong abilidad, talino na meron po tayo, sa Diyos at sa Diyos pa rin po tayo lalapit. Amen. Hallelujah. Ang kaaway kasi mga kapatid, alam niya. Alam ng ating kaaway na yung lakas na meron tayo ay hindi sapat para magtagumpay sa buhay na ito at sa pananampalataya. Alam ng kaaway po yan. Amen. Na yung galing na meron ka ay hindi sapat para magtagumpay sa pananampalataya. Yung mga verses mo sa utak mo, hallelujah, yung mga binabasa mo ay hindi sapat kung sa sariling katalinuhan mo lang gagamitin po yan. Kailangan po natin ang ating Panginoon dahil kahit gaano karaming verses pinag-aralan po natin, hallelujah, kung hindi natin kasama ang ating Panginoon, babagsak at babagsak pa rin po tayo. Pwede ba yun? Prayerful ka mga kapatid, pero wala yung puso mo sa ating Panginoon. Pwede yun. Kasi nakasanayan ng katawan mo, pwede yun. Kasi grabe naman prayerful si sister. Grabe naman prayerful si brother. Grabe pag umimik sa prayer, parang ibubuhos na yung langit at lupa. Grabe manalangin to, parang magpapabagsak ng asupre. Hindi mga kapatid. Hallelujah, ang ating Panginoon, yung pa rin ang kailangan nating maging sentro. Kahit gaano katatas tayo mga kapatid sa pananalangin, kung wala yung Espiritu ng ating Panginoon at hindi tayo konektado sa ating Panginoon, all of that is all display. Amen. Display lang yan mga kapatid. Pinapakita lang natin na magaling tayo sa mga bagay-bagay, pero sa totoong buhay, hindi tayo konektado sa ating Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na bumabagsak talaga tayo. At ito lang sabihin ko po sa inyo, sa mga mananampalatayang ganyan, na nagpapakunwari na sila'y malakas, mas mataas ang pagsakpunan. Why? Kapatid, baka kasi may pride na yan eh. Kung mataas na ang tingin sa sarili, kaya mataas din ang binabagsakan. Amen? Mas maganda yung humble ka pa rin. Bumagsak ka man, mababa lang. Hindi masyado masakit. Amen? Yes. Hindi masyado kasi humble ka eh. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka na. Ma-pride ka na. Ikaw na yung pinakamagaling. Ikaw na yung pinakamatalino. Ikaw na. Ikaw na. Almighty ka na.
Amen. Mahirapan ka dyan. Nagawa na lang tropa. Bagsak ka dyan. Tapos mga kapatid. Ang sabi nga di ba, sino yung gustong pumantay sa ating Panginoon? Si Lucifer. Isang word na ginamit po sa Biblia, parang lintik. Na bumagsak sa lupa, mga kapatid. Amen. Alam niyo yung parang yung rubber band, pag inano mo yan, in-stretch mo na sobra, tapos pinitik mo mga kapatid, sobrang sakit na. Parang ganyan mga kapatid. Kaya sa bawat isa po sa atin, amen, bumagsak man po tayo sa ating pananampalataya, hallelujah, patuloy po tayong bumangon. Huwag nating pasahihahin ang kaaway. Kaya sabi po ng sumunod mga verse mga kapatid, huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Kapag ako'y nabuwal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Amen. Hallelujah. Kaya sa tuwing pagbagsak po natin, mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. O kaaway, masaya ka ngayon, pero ang kasiyahan mo ay may hangganan sapagkat ang aking Panginoon ang siyang magliligtas at magtatayo sa aking sitwasyon ngayon. Hallelujah. Kailangan natin ng ganyang pananampalataya. Mahirap kaya mga kapatid humanap ng pag-asa kapag lumong-lumo ka na. Amen. Mahirap kumuha ng kagalakan mga kapatid kapag sobrang nasasaktan ka na. Mahirap mga kapatid magkaroon, hallelujah, ng kasigasigan kapag ikaw ay hinang-hina na. Naranasan ba natin yan ngayong 2024? Lord, amen. Naranasan natin, naramdaman namin yan. Naramdaman ko yan mga kapatid. May mga kapatid na parang medyo to ngayon may mga pinagdadaanan. Hindi man kayo nag-open sa akin, pero ramdam ko kayo kapatid. Amen. Ramdam ko ang bawat isa sa inyo. Hindi man kayo nagsasabi o may mga pinagsasabihan lang kayo mga piling tao, pero nararamdaman ko kayo. Amen. May mga pagkakataon na parang ayaw niyong sumimba. May mga pagkakataon mga kapatid na parang ayaw niyo nang pumunta sa mga prayer meetings. May mga pagkakataon mga kapatid, hallelujah, na parang ayaw niyo na mga kapatid na pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Nararamdaman niyan. Wala man akong magawa, manalangin lang. Yes. Pero salamat sa ating Panginoon, kasama ko pa rin kayo. Yes. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, nagtatagumpay pa rin tayo. Hallelujah! Salamat sa Diyos, mga kapatid. Nandiyan ang rescue ng ating Diyos. Hallelujah! Nandiyan ang rescue ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya minsan nangangamba po ako. Bilang pastor, nangangamba ako kapag dumadaan kayo sa iba't ibang sitwasyon. Lord, kaya ba niya yan? Lord, kaya pa yan na. Lord, tulungan mo ko. Bilang tao, binigay po kayo ng ating Panginoon sa akin na bilang alagaan, natatakot din ako minsan. Kapag may mga matitinding may mga matitinding sitwasyon, may mga matitinding pagsubok na dumadating po sa inyo, ako'y natatakot. Pero isa lang po mga kapatid yung nagpapakalma sa aking puso mga kapatid. Kapag ito'y binigay ng ating Panginoon, kakayanin naman ng palataya. Yan lang iniisip ko mga kapatid. Sige, bakapan ko ng prayer. Kasi alam ko, kapag binigayan ng ating Panginoon, pagtatagumpayan niya yan. At salamat sa ating Panginoon, marami pong nagtagumpay po sa atin. Hallelujah, marami mga kapatid nagkaroon. Hallelujah, ng pasasalamat, naging testimonya yung mga ganyang bagay. Amen. Minsan mga kapatid, may mga pagkakataon, 2024, kapag hindi lumalo, Lord, parang nakakailang linggo na to Hindi na to nakadalo. Ano kayang pinagdadaanan po nito? Hindi pa man din ako mahilig mga kapatid yung chat-chat agad. Ano po, ay akong ganun ng sarili ko, baka sabihin ay, nanghihingi ako ng, dito? Ano ba yun? Basta, may word mga kapatid
hindi man nanghingi ng ano, yung kumbaga, ayaw kong konsensyahin po kayo. Ayaw kong konsensyahin kayo mga kapatid na, ay bakit ganito, bakit ganyan, ako nahihiya rin sa sarili ko. Amen. Kasi unang-una mga kapatid, tayo po ay hindi naglilingkod sa tao. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Kaya ang pinaka number one priority ng relasyon po natin sa loob ng sambahan ay ang ating Panginoon. Amen. Yan po ang kailangan po nating maintindihan. Amen. Kasi ayaw ko mga kapatid na dumating sa panahon dahil kasi kay pastor. Ayaw ko ng ganun mga kapatid. Dahil kay pastor. Sa isang bagay okay, pero pag yung ako na yung maita sa buhay nyo, ay teka lang, aalis na ako dyan sa buhay nyo. Kasi baka, kung ano kasi yung pumalit sa priority ng buhay nyo, yun yung pwedeng pagsilosan ng ating Panginoon. Amen? Kapag naging number one si pastor, kasunod si Lord, ay teka lang, ayos-ayos. Ayaw ko ng ganyan mga kapatid. Amen. Kaya sa atin, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil naintindihan po natin yung mga sitwasyon sa pananampalataya na talagang sa ating Diyos po tayo tumiwala at hindi sa tao. Dahil kung sa tao, yes, meron pong kakulangan, meron pong shortage mga kapatid sa pwedeng tulong na ibigay. Pero sa ating Panginoon, hallelujah, wala pong kawala. Mga kapatid, sa ating Panginoon, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayang-kaya niyang isupply lahat po ng ating pangangailangan. Katulad po ng sinabi ng kanyang salita. Amen. Sa pamamagitan ni Pablo, the Lord can supply all your needs. Lahat ng pangangailangan po natin ay kayang isupply ng ating Panginoon. Kaya sa ating Diyos tayo talagang maglingkod. Yan po, isentro po natin ang buhay po natin sa ating Panginoon. Katulad sa ginawa po natin ngayon, 2024. Kaya sabi po dito mga kapatid, do not rejoice over me amid my tragedies. Yung mga dumaan sa mga trahedya ng buhay. Amen. Amen. Yung sabi ng Amplified mga kapatid, yung nagre-rejoice pala, natutuwa pala mga kapatid ng kaaway kapag may mga trahedyang dumadating sa atin. Kasi pwedeng maging mitya po yan ang pagtalikod natin sa pananampalataya. Amen. Amen. Pwede to. Ate Ana, talagang iba, laging nasa ospital. Nagpipray ako sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po sila. Kasi tayo bilang tao, limitado po tayo. Pero salamat sa ating Panginoon, nandito pa rin, nagtatagumpay pa rin. Amen, hallelujah. Kasama pa rin nating naglilingkod sa ating Panginoon at sa iba't iba na dumaan ng mga trahedya ng buhay natin at sa pananampalataya. Hallelujah. Huwag mong hayaan mga kapatid na maging permanente ang kaligayahan ng kaaway. Minsan may mga pagkakataon mga kapatid nagiging permanente. Kasi alam ng kaaway, ayan ang kahinaanan. Yan ang kahinaan na yan yung nagiging higante po natin. Yung mga nagiging kahinaan natin, yan yung higante po natin na kailangan nating idipit sa 2024 bago tayo umakyat o bago tayo pumatong mga kapatid sa 2025. Kailangan na idipit natin, i-overcome natin yung mga higanting yan sa buhay po natin. Alam naman natin kung ano yung kahinaan natin. Amen? Diyan natutuwa yung kaaway sa mga tragedies. Pero sabi po dito mga kapatid, do not rejoice over me amid my tragedies. Oh my enemy, though I fall, I will rise. Amen. Though I sit in the darkness of distress. Sino dito nasa distress period mga kapatid? Amen. Ay hirapan sa mga sitwasyon na stress, distress, ano pa ba ang pwedeng mga synonym mga kapatid ng word na yan? Ano pa ba? Kahit anong mangyari mga kapatid, meron tayong Diyos, hallelujah, liwanag sa ating buhay na magbibigay sa atin ng pag-asa. Hallelujah, the Lord will give us hope. Nandiyan ang pag-asa nasa ating Panginoon na kahit anong mangyari, tragedies, distress, ang ating Panginoon pa rin ang kailangan maging liwanag ng buhay po natin para makita po natin ang kanyang plano
sa ating buhay. Amen. Sino nagpapasalamat sa ating Panginoon? Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Mga pagkakataon mga kapatid, hallelujah, na pinabagsak tayo ng iba't ibang klaseng mga higante ngayong 2024. Alam natin, kilala natin kung ano yung higanteng pinabagsak natin at nagpabagsak sa atin ngayong 2024. Amen. Ano yung masasabi natin common giant sa pananampalataya? Sarili. Emosyon. Sarili natin. Pinapabagsak tayo ng sarili natin. Amen. Ano pa mga kapatid? Yung ating pagtatapat. Isa sa mga giant po yan. Pagtatapat sa lahat ng bagay, aspeto. Pagtatapat sa panalangin. May giant, lalagi tayong pinapatulog. Singer siguro yun, ha? May giant na yun. Naglululabay. May giant mga kapatid na laging sinasara yung ating Bible. May giant mga kapatid na laging tinatago yung mga sapatos natin papunta sa church, sa gawain ng ating Panginoon. May mga giant mga kapatid na tinatago yung mga damit natin, yung magagara nating damit para i-present natin sa ating Panginoon. Ano pa yung binabasa yung mga damit? Amen? Ano pa yung mga ibang giant? May mga giant dyan, mga kapatid, na tinatago yung oras natin. May mga giant dyan na tinatanggal yung ating desire. May mga giant, mga kapatid, na kinukuha yung ating joy. May mga giant na kinukuha, mga kapatid, yung ating faith. May giant na kinukuha yung ating focus. May giant, mga kapatid, na binibigyan tayo ng business. Imbis na business. Business, mga kapatid, ang binibigay po sa atin. At yung mga giant na yan, kailangan po natin yung gapiin. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na dumiretso po yan sa susunod na taon. Tatanda tuloy. Amen. Na birthday din yung giant na yan. Tatanda tuloy, hindi naman. Alam niyo mga kapatid sa Bible, di ba may mga pinag-uusapin po dyan sa Biblia na mga higante, mga giants. At isa mga kapatid sa 1 Samuel, ito po yung giant mga kapatid na pinatay. Maiksi lang po itong mensahe ko po mga kapatid sa oras sa linggong ito. May mga giant po dyan na pinakita, na pinatay po mga kapatid. Ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 40, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay at pumili siya ng 5 makikinis. Sino po ito? Si David. Yan. Pumili siya ng 5 makikinis na bato mula sa sapa at sinilid sa supot na pampastol na kanyang dala. Hawak niya ang tirador sa kanyang kamay at siya ay lumapit sa Filisteo. So, si David, mga kapatid, ay merong 5 bato na kinuha. No? Meron po siyang 5 bato na kinuha. At alam po natin, sa pakikipag-enkwentro po niya kay Goliath, 1 bato lang, 1 bala ka lang. Hindi ko may kinuha siguro ni Fernando po yung kanyang 1 bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw. Siguro, dyan mga kapatid niya, kinuha man, 1 bala lang. Ang daming ginawa ng higante, mga orasyon, araw-araw, lumalabas, nilalait ang Diyos ng Israel. Nung dumating yung bata, sabi pa nga sa enkwentro mga kapatid, ito ba yung papadala niyo sa akin? Sabi ni Goliath, ito ba yung papadala niyo sa akin? Bata pa to. Kailangan ba nito ng gatas? Wala ba ito? Hindi ito makakalaban sa akin. Minsan may ganyan sa buhay po natin. May dumadating pong mga malalaking problema sa atin. Tapos kapag humaharap tayo, ito na ba yun? The best na ba itong kalaban itong taong ito? Mananampalatayang ito, kaya ako nito? Di ba may mga ganyan sitwasyon po sa ating buhay? Napakalaki. Para nga kahit sa ating
kahit sa ating paningin, sa ating isipin, Lord, kaya ko ba itong ganito kalaking problema? Tapos yung problema, tuntua, ito ba yun? Ito na yung the best mo. Tapos ang dala lang natin mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yun lang, salita lang ng ating Panginoon. Yes, we are fully armored. Pero ang liit natin doon sa mga problema natin mga kapatid. Amen. Nakita nyo kanina yung 12-footer sa 5-footer. Ganun lang tayo. Sa mga problema po natin, halos wala sa kalahati. Pero alam po natin, amen, hallelujah, dahil sa pananampalataya po ni David, dahil sa pananampalataya ni David sa ating Panginoon, nagapi niya po yung higante. Walang mahabang digmaan. Niya lang niya. Inisahan lang niya eh. Dami mong satsat. Hindi yun na sinabi niya. Baka hanapin niyo sa Bible. Nasaan yung dami satsat? Hindi kapatid. Baka hanapin niya. Hindi sabi ng mga kapatid ni David, nandito ako. Para sa pangalan ng ating Panginoon. Yan, ibibigay ka ngayon sa akin. Pero wala din, maradami mo sa wala naman. Baka hanapin niyo sa Bible. Ano ba yung version ni Pastor? Sabi po din sa 2 Samuel mga kapatid, dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Palesteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kawal na sa pakikipaglaban. Sa isang laban ay lubhang napagod si David. Tao pa rin siya ha. Napagod si David. At ang sabi po dito, papatayin na sana siya ng higanting si Tongue twister ba yan? Esbibenob na may dalang bagong espada at sibat na may 3 kalahating kilo ang bigat. Higanti po yan. At kilala po ng mga higanting yan si David. Kasi galing po sa isang lahi lang yung mga higanting yan. Amen. At ang sabi po dyan, papatay na sana si David. Pero sabi po dito, patay kanina. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Soroyas si David at pinatay ang higanting Pilisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa laban. Ikaw ang ilaw ng Israel, ayaw naming mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal. Ang sabi ng isang mangangaral po dyan, na dahil sa ginawa po ni David, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga kawal ng Israelita, ng Israel. Nasa isip siguro nila, si David nga kayang pumatay ng higanti. Kami pa kaya? Yung Diyos, mga kapatid, kilala nila yung Diyos eh. Yung Diyos ni David ay Diyos din ng bayan natin. Kaya kung ano yung ginawa ni David, ay kaya nating gawin. Kaya sabi po dito mga kapatid, sabi dito ni Abisai, Boss, kami na. Kami na ang bahala. Kami na ang papatay sa mga higanting yan. Pahinga ka na lang. Sabi ko mga kapatid, pahinga ka na lang. Kayang-kaya namin yan. Higanti lang yan. Higanti lang yan. Kaya ang sabi po dyan mga kapatid, kung babasahin pa natin ang Biblia, si Abisai, pinatay niya po yung isang higante. At ang sabi po dito, nagsunod-sunod na. 18, hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Palesteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay si Sebekay na Husatita. Sebekay na Husatita, ang higanting si Sap. Ayan, ilan na yung patay? 2 na. Hindi si David ang may gawa. Kasunod, sa isa pang sagupaan sa Gob, laban sa mga Palesteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair, na taga Bethlehem si Goliath na Geteo. Yan po ay kapatid ni Goliath. Si Elhem yata yan, si Elhem dun sa Chronicles. Sa 2 Chronicles, 1 Chronicles, ang pangalan po nun ay si Elhem. Goliath lang din ang tawag sa kanya.
Goliath na Giteo. Sabi po dyan, taga Bethlehem si Goliath na Giteo. Ang hawakan ng sibat nito ay sinlaki ng kahoy na pahalang na habihan. Ano yung mga kapatid yung traditional Panghabi, malaki. na panghabi? Malaki po yun mga kapatid. Pero sabi dun, pinatay lang din. Pagkalakas mo. 20. Sa isa namang labanan sa Gat, mayroon isang higante na 24 ang daliri, tig-anim ang bawat paat kamay. Pero kaya pala na yan. Amen. Eh, ganito talaga. Sila ako Nakatakot yung pag nag-close open, no? Close open. Anim. Parang alien. Ano kaya mga kapatid? Kasi sa sobrang dami. May yung mga scientists, yung mga, ano tawag dito? Archaeologists. Mga archaeologists, mga kapatid. Archaeologists nga, no? Yung mga naghukay-hukay. Mga archaeologists, mga kapatid, meron po silang mga nahuhukay talaga. At dahil nga sa sobrang lalaki po ng tao, yung kanilang mga kamay talagang nagpa-plus one. Kasi sila ay mga higante po sila. Giants. Ang sabi po mga kapatid ng Biblia, ito po ay resulta ng siping ng mga anghel sa mga tao. Kaya nagkakaroon po ng mga giants, ng mga higante. At sabi po dito, yang may 6 na daliri sa kamay at sa paa, hinamon nito ang mga Israelita, doon siya nagkamali. Ang hinamon niya yung Israelita. Nasampulan na sila, hindi pa natuto. Amen. Hinamon nito ang mga Israelita. Ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Kaya ang sabi po dito, sa 22, ang 4 na ito'y buhat sa lahi ng mga higante sa Gat at nasawi sa kamay ni David at ang kanyang mga tauhan. Amen. Makita po natin dito na merong isang nagpasimula. Amen. Amen. Pinasimulan lang po ni David. Sumunod na po yung iba. Yes. Amen. Amen. Ngayong huling taon, ngayong huling araw, hallelujah, ngayong huling linggo, mga kapatid, ng taong ito, kailangan may papapasimulan po tayo. Tapusin natin ang maganda para meron po tayong sisimulang maganda, mga kapatid. Once kasi na meron tayong mapagtagumpayan, simulan mo lang. Yung higanting yan na nasa sa atin, nasa harapan natin, mga kapatid, simulan mo lang kahit nakakatakot. Simulan mo lang kahit hindi mo alam kung paano gagawin. Simulan mo lang at sunod-sunod na po ang magiging tagumpay po natin. Diba sabi ng Biblia, hallelujah, na tayo po ay higit pa sa mga mananagumpay. At kung yung nasa sa atin, mga kapatid, greater is He. Hallelujah. Madakila yung nasa sa atin na kaysa nasa mundo. Kaya sa atin, mga kapatid, simulan lang po natin. Amen. Kanina tinanong ko kayo kung paano nyo sinimulan. Hindi nyo na alam. Amen. Ngayon, tapusin natin ang taong ito para meron tayong isang simulang magandang bagay sa 2025. Hallelujah. Huwag tayong magpagapi. Hallelujah, sa gawa ng kaaway, huwag pa tayong magpagapi sa mga higante sa buhay po natin, sa mga higante sa pananampalatayang ito. Kailangan po nating simulan para may sumunod na mga bagay na katagumpayan sa atin. Si David, sinimulan lang niya. Amen. Amen. Anong nangyari, mga kapatid? Si David ay naging testimony. Kaya yung mga tauhan po ni David, yung kanyang mga, ewan ko kung yun na yung mighty men niya, pero parang wala, hindi pa yun yung ginawa ng mighty men niya eh. Yung si David, mga kapatid, yung mga kawal niya, boss, ako na, kami na ang bahala. Sa mga susunod na mga higante, kami na ang tatapos. Amen. At ito, mga kapatid, alam niyo ba, na marami na rin tayong pinabagsak na mga higante ngayong 2024. Hindi nyo alam? Marami na tayong pinabagsak na mga higante. Hindi lang natin na-realize na napabagsak pala natin sila. Yun ang nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakutan talaga tayo ng kaaway kasi hindi tayo aware na may napapabagsak pala tayong mga higante. Paano pa kaya kung nalaman natin,
Ako pala ang may gawa na sa tulong ng ating Panginoon. Napabagsak ko pala yung mga higanting yan. Salamat Lord! Hallelujah! Kahit ako'y unaware, meron na pala akong napapabagsak na mga higante sa buhay ko, sa pananampalataya. Kaya ngayong mas nalaman na natin, meron na tayong karapatan mga kapatid para magtagumpay at magtagumpay at magtagumpay sa susunod na taon. Hallelujah! We are born a giant slayer. Amen. Praise the Lord. We are on the winning side. Nandito tayo mga kapatid sa laging nananalo. Nandito tayo sa side ng ating Panginoon. Kaya kung hindi man natin alam na meron na pala tayong maraming higanting na patumba, ngayong mas nalaman pa natin, hallelujah, mas magiging madali na sa atin ang mga bagay na yan. Amen. Praise God. Amen? Tama po ba mga kapatid? Mas magiging madali na yan kahit gaano kahirap ng mga sitwasyon. Amen. Hallelujah. Na dumating po sa atin, ituturing lang nating higanti lang yan. Gamitan natin ng lang. Higanti lang yan. Maliit na bagay. Amen. Maliit na ba? Magkano ba? Di ba magkalaban yung dalawa? Higanti tas maliit na bagay. Ganyan ang nagagawa ng pananampalataya. Amen. Amen. Ganyan ang nagagawa ng pananampalataya. Yung imposible ay nagiging posible dahil sa pananampalataya na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi natin alam yung mga pinapabagsak na pala nating mga higanti noon. Hallelujah! Ito pala yung mga naging testimony na natin ngayon. Ano yung ginawa mga kapatid ni David pagkatapos pabagsakin niya si Goliath? Kinuha yung espada. Kinuha yung espada, pinutol yung ulo bilang testimony. Amen. Ito ba yung higanting pinagmamalaki niya? Mismo kanyang Amen. Ganon din sa atin mga kapatid. Hindi man ulo yung mga kinukuha natin siguro. Hindi mga kapatid, yun na yan lang. Anong tawag natin doon? Di figure speech. Ha? Oh, yun. Basta yun. Alam mo mga kapatid, yun yung mga trophy po natin. Amen. Ito bang ganitong higante? Meron akong trophy na. Kayang-kaya ko yung gapiin. Hallelujah. Kaya pag ipepresent yan ng kaaway sa atin, teka lang, sige, parito ka dali at maliit na bagay yan. Natapos ko na yan, 2023 pa lang. Amen. Natapos ko yan, 2024 pa lang. Natapos ko na ngayon, 2020. 2000 eh. Kailan po ba kayo naging mananampalataya, Sister Annie? 1988. O, 1988, mga kapatid, may mansan, may mga pinipresent sa atin ng kaaway. Sabihin niya lang, Sister Annie, yung higanting yan, 1988 ko pa yan natalo. Maliit na bagay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa atin na dumidigma pa rin, na ipagdigmaan pa rin ngayon, huwag po tayong susuko mga kapatid. Dahil nasa atin ang ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan ay nasa atin. Amen. Sino yung ganyan na ang pwesto ngayon mga kapatid sa pakikipagdigma sa pananampalataya? Amen. Di ba pag mga ganyang pwestuhan na, marapagod na yan. Marami na yung makikipagbakang pinagdaanan. Amen. Parang pagod na. Amen. Kasi malapit na matapos yung taon. Kaya mga kapatid, nakalungod na. Nakaganyan na. Pero huwag kang titigil hanggat hindi pa natatapos ang taon. May pagtatagumpay pa na gagawin ng ating Panginoon. Kahit sugat-sugat ka na, kahit anong dungis mo na, mga kapatid, sa pakikipagbaka, tuloy pa rin dahil tayo ay mananalo at pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Kaya kahit hindi na pwestuhan, hindi mo na maintindihan yung paligid mo. Ang gagandahan mga kapatid sa ating Panginoon, kahit ganyan yung paligid po natin. Ang sabi ng Psalms 23, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Nandyan pa rin yung blessing ng ating Panginoon. Ang sabi ng awit mga kapatid, ang mga kawal ng ating Panginoon, ang kanyang mga anghel ay nakapaligid po sa atin. Kaya sa pakikipagbaka natin, hindi po tayo solong nakikipagbaka. Kasama natin ang ating Panginoon at ang kanyang mga anghel. Kaya ano ang magagawa ng kaaway?
Di ba sabi ng Roma, mga kapatid? If our God is for us, who can be against us? Hallelujah! Kung kasama natin ang ating Panginoon, sino ang laban sa atin? Nandyan ang proteksyon ng ating Panginoon. Yes, sugatan ka man. Nandyan man, mga kapatid, ang sama na ng itsura mo. Sa pakikipagbaka, talagang meron ka ng, may mga bangas ka na, nagdugoan ka na, talagang may mga pasak ka na sa katawan, parang mahihirapan ka na. Pero dahil nandyan ang ating Panginoon, hindi tayo tumitigil, hindi tayo humihinto. Bakit? Dahil nandyan po ang ating Panginoon. Sa bawat pakikipagbaka natin, katabi, minsan nauuna pa ang ating Panginoon sa ating. Kaya kapag may aatake ulit ang kaaway, amen, shield of faith, laban lang, mga kapatid. Hallelujah, kahit anuman ang gawin ng kaaway po sa atin, hindi tayo matatakot, susugod, lalaban, gagapiin, i-overcome natin ang lahat ng mga higante. Hallelujah, na darating po sa atin. Ang araw na lang, 29, 30, 32 days. Hallelujah. May 2 days pa tayong pakikipagbaka. At alam na natin, mga kapatid, na magtatagumpay ang bawat isa sa atin. Ngayong linggong ito, nagtagumpay tayo. Bukas, magtatagumpay tayo. Sa 31, magtatagumpay tayo. Kaya itaas natin ang ating mga kamay. Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy natin itaas ang ating Panginoon. Kahit 2 taon. 2 days. 2 days. Hallelujah. Magtagumpay na tayo ng 2024, mga kapatid, na meron pa rin taglay na kalakasan, kagalakan sa ating pananampalataya, na nakakasigurado tayo na hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pasugod pa, oh. Labang-laban pa. Amen. Kaya sabi ng Deuteronomy, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa pakikipagbaka natin to, huwag tayong matakot. Amen. Nakakasigurado naman tayo eh. Binigyan tayo ng full armor. Nandiyan ang backup ng ating Panginoon. May mga anghel na nakapaligid sa atin. Nandiyan yung kalakasan, nandiyan yung wisdom, nandiyan yung knowledge, nandiyan, mga kapatid, yung anointing na nasa sa atin. Bakit tayo matatakot? Hallelujah! Yan na po mismo nagsabi, mga kapatid. Ang Biblia na nagsabi na huwag tayong matakot sapagkat nandiyan ang ating Panginoon. Sa bawat pakikipagbaka natin, kasama natin ang ating Panginoon. Sa talang buhay ko, hindi ko pa nalaman at wala pa ako nabalita ang natalo si Lord. Amen. Kahit sa Biblia. In the beginning, walang katalo-talo ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah, na lagi po tayong nananalo. Amen. Piliin natin yan, na lagi tayong manalo. If you still have a Goliath to battle, Amen. Lord, meron pa ang Goliath eh. Amen. Sa 2 araw na ito, Lord, meron pa akong isang Goliath na kailangang kalabanin. Lord, may 5 pa akong kailangang kalabanin. Ilan pa ba yung Goliath natin kailangang kalabanin, mga kapatid? Nasa sa inyo yan. Alam niyo yan kung ilang Goliath pa yan. Pero sabi niya, kahit gaano karaming Goliath yan, sa 2 araw, mga kapatid, kaya yung lupigin ng ating Panginoon. Kaya yung i-overcome ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, i-present natin, Lord, ito po yung aking giant. Lord, ayaw ko na itong kasama ko sa 2025, masyado na itong kumukota sa akin. Masyado itong natutuwa sa akin, lagi kong kasama itong giant na ito. Kaya mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon, hallelujah, hingi tayo kay Lord ng kalakasan. Lord! Lord!